Hello mga kabayan, welcome back sa aking channel uli. Sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako na pala si Kuya Ray, RMTV21. So patuloy ko lang po ang aking exercise. Continue ko lang to nung nakaraang linggo ay bicep, tricep. Tapos ito naman ang ina-exercise ko ngayon ay shoulder. So, ang shoulder kasi marami siyang sit-up, pwede kang umupo, pwede kang nakatayo, nakabuhat ka sa bakal. So, pino-workout ko is nakaupo. Katulad yan, kasi mas komportable ako sa nakaupo. Kasi mas puwersa mo yung pagbuhat ng bakal kasi nakasandal ka. So, ganun lang ang gagawin natin pag shoulder ang pino-workout natin. Yung muka ng siko natin is ipantay lang natin sa ating didi, yung pinaka-didi natin, dibdib. Kasi pag sobrang baba ang ating siko ay mahirapan kapag angat pataas. So, mga ganyang tama lang yan. So, nakapantay lang yung baba ng siko mo sa yung dibdib para mayroon kang pwersa pagbuhat. So, ganun lang mga kabayan, no? Kailangan lang natin ituloy yung inumpisahan natin para hindi tayo tatamarin kasi yung iba hanggang umpisa lang pagkatapos is tinatamad na. So kailangan meron ka ring tiyaga dito sa ganitong exercise. Hindi pwede yung bukas na lang, mamaya na lang, sa sunod na lang. So kailangan is bigyan natin ng oras. So itong tinitira ko is shoulder pa rin. Buhat ko yung bakal, napantay ko sa mukha ko. Yan. Yung kaya lang natin buhatin, huwag masyadong mabigat para hindi tayo ma-injured. Kasi tulad sa atin, nagkakaedad na, medyo malambot na yung buto natin. Hindi na kailangan pa magbuhat ng mabigat masyado. Importante is tayo'y nakapag-exercise na tulad nito. Tatlong sit-up lang to eh. Yung unang sit-up, magaan, hindi masyadong mabigat. Yung pangalawa, medyo mabigat na. Yung pangatlo, yung kaya mo lang buhatin, yung mabigat na. Pero katulad ng halimbawa, una, 10 kg. Pangalawa, 15. Pangatlo, 20. Yung tama na, hindi mo na pwedeng napasan pa. So ayan, ito, panibagong sit-up na naman to. Shoulder pa rin to. So yung bakal is pinapantay ko sa baywang ko tapos sabay angat. Pantay lang din sa aking balikat. So ano lang din ang sit-up. Ilan ka ng 1 to 12 tapos hanggang 3 sit yan. Para pare-parehas. So ito naman hihinahin kong tali. Ayan, katulad yan. Yan, shoulder pa rin yan. So lahat ng wino-workout ko ngayon is shoulder, hindi mo pwedeng haluan. Yan, yung low bed, pantay mo lang sa yung noo. Yan, para pantay, hindi mo siya pwedeng ibaba, kailangan nakapantay lang yan sa noo. So ano din ng sit up niyan, ilang ka ng 12, tatlong sit yan, 10 kg, 15 kg hanggang 20. Kung kaya mo naman ng 25, pwede, basta kaya mo lang buhatin. Kasi pag mabigat, tayo rin ang mahihirapan. Tayo rin maapektuhan. Kasi pagkatapos niyan, pag mabigat ang binubuhat mo, kinabukasan, ang sakit na ng katawan mo. Ano na maramdaman yung result ng binu-workout mo. So dapat tamang-tama lang talaga. Ayan. Nakapawisan lang tayo, ganyan. Natin pilitin ang hindi natin kaya yung sobrang bigat pa. So ganoon lang mga kabayan ang ginagawa ko rito sa amin. Pag walang pasok, minsan pag mayroon bang extrang oras ay kailangan natin i-workout pag may extra tayong oras. Pag wala namang oras, siguro pwede na yung 3 times a week or 2 times a week. Ito ang ginagawa ko kasi dito, wala akong pasok pag Sabado, Linggo. Tapos
simula Lunes hanggang Friday. So maglaan talaga ako ng oras para magawa ko siya ng 3 times a week. Halimbawa Martes or Miyerkules or Huwebes para kumpleto siya sa 3 times a week. Kasi pag sa isang linggo, isang beses lang, ano yun, walang effect yun. So kailangan 3 times a week talaga. Yung iba nga is araw-araw. Kaya mas mahirap naman yung araw-araw kasi hindi ka na makapagtrabaho. O kaya pagod ka na galing trabaho, ganito nang gagawin mo, exercise is pagod ka na talaga. So ito naman, panibagong sit-up na naman to. Nakaupo ko rito, tapos yung bakal pinapantay ko sa upuan, tapos inaangat yung bakal. So ganun din ang sit-up. Bilang ka lang ng 1 to 12, tapos 3 sit-up para siya pantay. Hindi pwede yung bilang ka ng 12 tapos iba na naman ng anuhin mo. So kailangan talaga 3 sets yan para ma-effect. So yan, katulad sa ginagawa ko. So kailangan mo ring konting pahinga. Ano ba, napagod ka na, nauhaw ka, inom ka muna ng tubig, tapos pahinga ka mga 3 minutes to 5 minutes para mano yung katawan mo. Kaya mag-exhale, inhale para mayroon kang hangin. Kasi pag ganito, maubusan ka rin ng hangin ganyan, mabigat yung binubuhat mo, maubusan ka ng hangin. So kailangan mo rin magpahinga ng mga ilang minutes tapos workout ulit. So ayan, malit lang tingnan niya pero mabigat yung bakal na yan. Pangawit sa balikat yan. Yan, ganyan lang mga kabayan. So kailangan lang natin i-maintain ang ating exercise para hindi tayo manghina. At saka wala kang sakit na maramdaman sa iyong katawan. Kasi pag ganito, may edad na tayo, malabas na yung mga sakit-sakit natin. Ito pala, tinitira ko is back workout. Kasi namahan ko pala siya ng back. So ayan, nakaluhod ako sa bench. Tapos nihila ko yung bakal papunta sa likod ko para may may epekto yan. Para medyo ang tatama dyan yung likod, medyo lalapad yung likod mo ng kaunti. Saka magkakaroon siya ng laman. So yan, nakikita yung mga nagwo-workout, yung mga likod nila is sukat sila ng medyo mas lumalabas yung laman sa likod nila. Dahil lang ganitong ginagawa nila lagi, nagwo-workout sila. So yan, ganoon din ang sit-up niyan. Bilang ka ng 1 to 12, kaliwat kanan ang buhat mo. Tapos, 3 sit din. Bilang ka ng 10 kg, 15 kg, yung pang tatlo is 20 kg na. Kung gusto pang sobrahan, buhat ka ulit ng medyo 25 kg kung kaya naman konti. So, ayan. Panapad na likod yan. So, okay mga kabayan, sana nakakuha kayo ng idea sa aking sinishare para magkaroon naman kayo ng interest na mag-exercise, hindi lang kain, tulog, hindi lang bahay, trabaho. Kailangan din natin bigyan ng time ang ating sarili para mag-exercise. Yan, katulad yan. So, maganda pa yung kalusugan mo, iwas sakit-sakit ka pa pag ganito lagi ang ginagawa natin. O, diba? So, okay mga kabayan, maraming salamat ha. Next time ulit sa ating sunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.